Isang magandang gabi po sa lahat, mga minamahal ko Sanjuanenyo. Ito po niyo lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes ng gabi. At baka nagtataka po kayo, bakit tayo medyo gabi ngayon? At alam niyo naman po, tayo ay umikot sa ating evacuation centers kanina at sinigurado po natin na ligtas ang bawat pamilyang Sanjuanenyong lumikas. At ang unang tanong ko po sa inyo ay, kamusta naman po kayo? Ako'y umaasa na ang lahat po ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po dito sa Metro Manila ay mapalad sapagkat hindi po naging sobrang grabe ang epekto ng Bagyong Uwan sa atin. Ngunit nakita naman po natin ang iba't ibang mga lalawigan sa northern portion po ng Luzon at ganoon din po sa Aurora kung saan naglandfall ang Bagyong Uwan ay nakita nga natin na grabe po ang naging epekto po sa kanila. Kaya tayo po ay nagdadasal para po sa kaligtasan ng ating mga kababayan sa northern portion of our country na naapektuhan po ng Bagyong Uwan. So tayo po dito sa Metro Manila muli ay mapalad. In fact, we were really preparing for the worst case scenario at yan po ay mga paghahanda na ating sinagawa upang siguraduhin nga na kung tumama po ng matindi ang Bagyong Uwan ay hindi ho tayo masyadong maapektuhan. So bahagi po ng ating mga paghahanda ay ang ating pag-mobilize ng ating emergency at rescue vehicles at equipment. Ganoon din po ang pag-preposition natin ng ating mga food boxes at mga gamot sa ating evacuation centers, ang pagputol po ng mga puno na maaaring bumagsak dahil sa lakas ng hangin, ang pagdeklag po ng ating mga drainage systems, ang pamamahagi ng impormasyon kung saan dilikas at sinong pwedeng tawagan in case meron tayong emergency, at ang pagsisiguro po na merong operator at krudo ang ating mga pumping stations. At para sa akin, ang pinakamahalagang ating sinagawa ay ang preemptive evacuation. No? So para sa akin, ang pinakamahalagang ginawa po natin ay ang preemptive evacuation ng ating mga mamamayan. Bakit? Sapagkat mahalaga po talaga na bago pa lamang tumama ang bagyo, bago pa tumaas ang tubig, ay nakalikas na po tayo. Sapagkat kung tayo po ililikas sa kasagsagan ng lakas ng ulan at pagtaas ng baha, una-una mas delikado po ito para sa atin. Baka may mangyari pang masama at malalagay po ang buhay natin sa alanganin. Ganun din po ang buhay ng mga re-responde at tutulong at sasagip po sa inyo. So tama lang po talaga na nagsasagawa tayo ng preemptive evacuation at dahil nga po dito ay nasiguro natin ang kaligtasan ng bawat isa. So bukas po ay wala pa rin hong pasok sa mga papubliko at pribadong paaralan. All levels po yan at yan po ay base sa announcement ng Malacanang. Ito po ay nirelease sa bisa ng isang memo ni Executive Secretary Lucas Bersamin. At bukas naman po ay may pasok na muli sa gobyerno dito po sa lungsod ng San Juan at sa Metro Manila. So yan po ay sa bisa po ng isang memorandum na inilabas po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Okay, so kanina nga po tayo po ay nag-inspect sa ating mga evacuation centers. Kasama natin si Rocco at si Nicolas, ang aking dalawang anak na lalaki. At kasama din natin si Congresswoman Bel Zamora, Vice Mayor Angelo Cuili at mga konsel po natin sa una at pangalawang distrito. So tayo po ay dumalaw sa iba't ibang mga evacuation centers na mahagi po ng mga food boxes at pagkain sa ating mga pamilyang lumikas po dito. So muli, hindi ho tayo nagkaroon ng matinding pagbabaha kahapon. Meron lang mga konting lugar na tumaas ng napakakaunti ang tubig, ngunit hindi ho siya naging grabing pagbabaha. At tayo nga muli ay mapalad sapagkat alam nyo, no, kung nakita nyo po yung laki ng Bagyong Uwan dito po sa mga satellite images, no, ay halos kasing laki po ng buong bansang Pilipinas ang bagyong ito. Kaya talaga we were preparing for the worst case scenario. Inaasahan talaga natin na magiging grabe po ang pag-ulan, ganun din po ang lakas ng hangin. So we are very, very thankful na hindi nga ho ganun kalakas ang naging epekto po sa atin. So muli, yan po ang ating pamamahagi ng food boxes, hot meals sa ating mga
mamamayan na lumikas po sa ating evacuation centers. So, nais kong paalala po sa inyo 'no, na meron tayong mga hotline na puwede niyo pong tawagan in case of any emergencies. Ang ating hotline po ay 137135 at meron din po tayong Mayor's Office hotline. So, ang hotline ng 137135 ay isang centralized San Juan City hotline at meron po tayong localized para po sa Mayor's Office. Yan po yung 137135 Local 114 o di kaya mag-text o tumawag po kayo sa 0956-529-7286. So, kung meron po kayong anumang pangangailangan, anumang hinaing o bagay na gusto pong ipaabot sa akin, ito po yung mga numero na pwede nyo pong tawagan and I will make sure na umabot po sa akin ang inyong mga concerns. At ito pong Facebook Live po natin, pwede po kayo mag-comment just in case meron kayong mga kinakailangan o di kaya ay mag-message po dito sa ating Facebook page o sa Makabagong San Juan Facebook page po natin at meron naman po tayong team na nagbabasa ng mga messages po ninyo. And again, a reminder kung ang mga pangangailangan niyo po ay related po sa financial, medical, hospital, burial assistance, hindi niyo na po kailangan mag-message sa aking cellphone sapagkat grabe po ang patong-patong sapagkat grabe po ang pagkapatong-patong ng mga messages sa aking cellphone, yung text message, Viber, WhatsApp, Telegram, no? Talagang iba't ibang messaging apps po at patong-patong na po talaga ang mga messages ko kaya hindi ko ito nababasa parati. So please just coordinate with my office or through our hotlines kung meron ho kayong ganitong klaseng mga pangangailangan. Okay? So tayo po ay nanggaling sa lalawigan ng Negros Oriental. In fact, ito po ay supposed to be a 3-province visit, no? Kaugnay ng ating pagiging National President ng League of Cities of the Philippines. At ito po ay sinabayan na rin po natin ng pagpirma ng mga sisterhood agreements. So, tayo po ay nakapagpirma ng sisterhood agreement with the province of Negros Oriental and the cities of Negros Oriental as well. So, naka-enumerate po no, yung mga cities na kapirmahan natin. So, please enumerate yung mga cities po natin na nakapirmahan. No? So, mamaya ilalagay po natin yan. At ganoon din po, no, tayo ay pumirma ng sisterhood agreement with the province of Siquijor. So, ito po yung lalawigan ng Siquijor at ang mga bayan po ng Siquijor. So, medyo madami-dami po siya. Mamaya ipa-flash po natin kung anong mga lungsod at bayan po ito. At tayo lubos ng papasalamat kay Governor Chaco Sagarbarria sa kanya pong ama na si Mayor Chiquiting Sagarbarria ng Dumaguete City at sa kanya pong asawa na si Congresswoman Mais Sagarbarria at sa kanila pong konseho, ganoon din sa iba't ibang mayors po sa Negros Oriental. At sila po ay napakabait at tinanggap po tayo ng napakainit. So dito po sa Negros Oriental, kapirmahan din po natin ang Dumaguete City, ang Bais City, ang Tanhay City, ang Gihulngan City, ang Bayawan City, at ang bayan po ng Pamplona at Sibulan. Ang lungsod po ng Canlaon ay kasalukuyang humaharap po sa isang kalamidad, ang pagputok po ng bulkan na Canlaon at ganoon din po ang pagbabaha sa kanilang lugar. At ang Siquijor naman po, kapirmahan din po natin. Tayo nagpapasalamat kay Governor Jake Villa ng Siquijor at nakausap din po natin ang kanyang ama na si Congressman Zaldi Villa. At kapirmahan din po natin ang iba't ibang mga bayan sa lalawigan ng Siquijor. Nandiyan po ang bayan ng Siquijor sa lalawigan ng Siquijor, ang bayan po ng Maria, ang bayan ng Enrique Villanueva, at ang bayan po ng San Juan. So tayo po ay nagpapasalamat sapagkat sila po ay bago na nating kapatid at ito po ay isang karangalan po para sa atin sapagkat lumalaki po ang ating pamilya at dumadami po ang ating
mga kapatid na lalawigan, na mga lungsod at mga bayan mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So yan po ang kanilang pagsalubong po sa atin sa munisipyo ng San Juan sa Siquijor. So ito po ang bayan ng Siquijor. Ito po ang bayan ng San Juan sa Siquijor at yan po, sinalubong po tayo ng mga kawani po nila dito po sa kanilang munisipyo. So kasama po natin si Councilor James Yap, si Councilor Ervic Vijandre at Councilor Paul Artadi na bagamat ay tapos na sa kanyang termino, siya ngayon ay naglilingkod sa League of Cities of the Philippines. Kinuha ko po siya bilang Communications and Networking Officer ng League of Cities of the Philippines. So siya po ay sumasama sa ating pag-ikot kaugnay ng ating mga tungkulin bilang National President po ng League of Cities of the Philippines. So dapat po kami ay tutuloy sa Negros Occidental at pipirma rin dapat ng mga kasunduan kasama ni Governor Bong Lacson at ng iba't ibang lungsod sa Negros Occidental. Ngunit ang Typhoon Tino po ay tumama. Ngunit ang Typhoon Tino po ay tumama sa lalawigan ng Negros Occidental kung kaya't ang mga mayors po ay nangailangan na tumutok sa kanilang rescue and relief operations. Kung kaya't kinansela po natin muna ang ating pagdalaw dito. Dito ho tayo sana magsasagawa ng ating League of Cities of the Philippines, Visayas cluster consultation. At yan po ay all set na ho dapat. Ngunit yun nga ho, nagkaroon ng grabing epekto po ang Bagyong Tino sa Negros Occidental kung kaya nag-decision po tayong i-cancel muna ito. Iba po ang geographic location ng Negros Oriental kung kaya hindi ho sila masyadong naapektuhan ng Bagyong Tino sapagkat sila po ay napapalibutan ng Cebu, ng Bohol at bago tumama ang mga bagyo sa kanila ay nababasag na po ito ng mga lalawigang aking nabanggit bago nga ho umabot sa kanila. So historically, ito po yung kinukwento ni Mayor Chiquiting Sagarbarria ay bago tumama ang mga bagyo sa kanila ay nababasag na po ito ng mga isla ng Cebu at ng Bohol bago umabot sa kanila. So kaya po hindi ho sila gaanong naapektuhan ng mga bagyo. So ang hindi ho natin na ituloy na pagdalaw sa Negros Occidental ay itutuloy po natin by first quarter of 2026. So pati ho yung mga mayors from the Visayas hindi rin po na makakapunta dahil karamihan sa kanila ay naapektuhan nga po ng Bagyong Tino na nagdulot po ng malakas sa pag-ulan at grabing pagbabaha sa Cebu, sa Negros Occidental, sa Bohol. So yung mga Visayas mayors po natin na dapat dadalo ay nagpasabi nga po na kailangan nilang tumutok muna sa rescue and relief operations kung kaya tayo po ay nagdesisyon na kanselahin na yung Negros Occidental wing ng ating kung kaya tayo po ay nagdesisyon na kanselahin ng Negros Occidental swing ng ating pong pagdalaw sa Negros Island region. So ito nga po ay bagay na i-reset na lang po natin. So sa mga kapwa nating city mayors from the Visayas, tayo po umasa na makabalik na po kayo sa normal sa lalong madaling panahon. Nakita po namin sa balita ang naging epekto po ng Bagyong Tino sa inyong mga lungsod at sa inyong mga lalawigan. So kami po ay umasa na ang lahat po ay babalik sa normal sa lalong madaling panahon. Okay? So next, sige po, ano ang next agenda natin? Medyo madami-dami po ito, no? Okay. Okay. So, yan nga po. So, pagkabalik po natin galing Negros Oriental ay tayo po ay agad-agad na tumungo dito po sa City Hall upang inspeksyonin ang ating mga emergency response vehicles at equipment, ang ating command center at tayo po ay namuno sa ating City Disaster Risk Reduction Management Council meeting. Kasama natin si Vice Mayor Angelo Gawili at ang ating mga department heads headed by
City Administrator Dennis Pamintuan, ating mga barangay captains, mga kagawads for disaster, ang ating kapulisan, ang bumbero, ang Coast Guard at iba't ibang national agencies, no, to ensure that we are prepared for the possible effects of Typhoon Uwan, which eventually became Super Typhoon Uwan. So tayo po nakapaghanda. In fact, even prior to my arrival back in Manila, ay tayo po nakikipag-ugnayan na sa ating mga kawani, mga department heads patungkol sa ating mga preparasyon. Kung kaya tayo nagpapasalamat sapagkat ang lahat ng ito ay naisagawa agad. Kaya ng aking pagdating ay all set na nga po siya at handang-handa na po tayo. So muli sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating mga preparasyon at paghahanda sa Typhoon Uwan. Okay? And last week po, tayo po ay nagkaroon ng isang Metro Manila Council meeting kung saan nakasama natin mismo si Secretary Vince Dizon ng DPWH at inulat niya po sa atin na pinag-utos po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsagawa na ng isang massive Metro Manila dredging and cleanup operations. So yan po ay magsisimula na sa November 12 sa Miyerkules at ang paglulunsad po niyan ay sisimulan dito po sa Parañaque. Ako po ay pupunta at makikisa at magbibigay ng aking suporta sa pagsisimula ng massive dredging at cleanup operations sa mga waterways dito po sa Metro Manila. So ang ating mga ilog, ang ating mga creek, ito po ay ide-dredge na at tulong-tulong na po rito ang DPWH, ang MMDA, ganun din ang ating private sector. Ang mga malalaking negosyante po ay nagtulong-tulong na. Si Ginoong Ramon Ang po, si Ginoong Manny Pangilinan ay magsasanib puwersa, ganun din ang iba't ibang malalaking mga negosyante po sa ating bansa upang pagtulong-tulungan nga ang dredging nito. Bakit mahalaga po ang dredging? Sapagkat ito po ang humuhukay, no? Sa ilalim ng ating mga ilog, mga creek upang bumalik ang dating lalim nito. Dahil nag-ipon na po ang basura, ang burak, ang silt, kung kaya't yung dating lalim ng ating mga katubigan ay nawala na. At ano po ang epekto niyan? Tuwing umulan po, mas mabilis umapaw ang ating katubigan. So ang ating mga waterways, ang ating mga ilog, ang ating mga creek. So pag umapaw po yan, yan naman ay naghahanap ng mapupuntahan kung kaya't nagkakaroon po tayo ng pagbabaha. So tayo nga po yung umaasa, no, sa loob po ng 9 months, no, na time frame nitong massive dredging at cleanup operations, tayo po yung umaasa na maibsan ang problema ng pagbabaha dito po sa Metro Manila. So this will be launched on November 12 at 10 a.m. in Parañaque City. I will be there with our dear President Ferdinand R. Marcos Jr., with our MMDA Chairman Don Ortez, with our fellow Metro Manila mayors, and of course with Secretary Vince Dizon of the DPWH. So magkita-kita po tayo doon sa ating mga kapwa-mayors. See you all there. And of course, all the officials that will be attending, see you all on Wednesday. At muli, no, ito po ay bagay na excited na po ako na magsimula. No, dahil kinakailangan po talaga natin ng dredging. At umasa nga po tayo na sa pamamagitan nito ay tuloy na ho nating masusolusyonan ang problema ng pagbabaha dito po sa Metro Manila. So ako po yung maasa na sa tulong po nito ay tuloy na nating maibsan ang problema ng pagbabaha dito po sa Metro Manila. At paalala lang po, tayo po ay nag-announce na magsasagawa po tayo ng libreng parking overnight. No? Tayo po ay nag-announce na tayo po ay magsasagawa ng libreng overnight parking sa mga parking facilities controlled by the city government, such as dito po sa City Hall, sa Agora Parking Plaza at ganun din sa PhilOil. So hanggang ngayong gabi na lang po yan dahil tumigil na po ang pag-uulan, lumagpas na po ang bagyo, no? Nakadaan na ang bagyo sa ating bansa at medyo back to normal na po ang ating weather. So hanggang bukas na lang po ng
7 AM po yan. So, please take note at hanggang bukas na lang po ng 7 AM po yan. Okay, so shoutouts. Sige, meron po ba tayong mga shoutouts mula sa mga nanonood sa atin ngayon? Kat Reyes, Mayor Francis Mora, saludo po kami sa inyong kasipagan po para sa buong San Juaneños. Thank you also, Kat. Kita nyo naman, kanina ko ba suot to, no? Ito na yung suot ko po mula nung tayo nag-inspeksyon kanina at dumalaw sa mga evacuation centers. Hindi na po ako nakapagbihis. So, ito na po ang itsura ko. Pasensya na medyo rugged look muna ngayon, no? Dahil tayo nga po ay umikot sa ating mga evacuation centers. Yung ibang evacuation centers po, sina Congresswoman Bel Zamora at Vice Mayor Angelo Coelho na po ang tumuloy sapagkat ako po ay nagkaroon ng isang briefing about the effects of Typhoon Uwan in Metro Manila. So ito yung ginawa ko kaninang hapon. Muli bahagi ng aking mga tungkulin bilang Metro Manila Council President. So yan po, ang naging pamamahagi ng food boxes on my behalf, done by Congresswoman Bel Zamora and Vice Mayor Angelo Coelho. Sa Barangay Rivera po sila pumunta. So nag-lunch lang muna kami after visiting Barangay Batis and Barangay Kabayanan and Pinaglabanan Elementary School. Tayo po ay nag-lunch muna mabilis at pagkatapos ay yan po, tinuloy na po nila Congresswoman Bel at Vice Mayor Angelo ang pamamahagi po ng food boxes. Okay, so shoutouts. Cacho de la Cruz, Good PM Super Mayor, salamat sa lahat ng tulong niyo sa mga kababayan natin dito sa San Juan. Maraming salamat din, Cacho. Of course, mga palyados mula po sa Barangay West Crame. Okay, more shoutouts. Carmelita Elgarico, love you Superman. Love you my Superman. Saludo po kami sa iyong kabaitan at kasipagan. Mabuhay po kayo, mahal naming Mayor Francis. Ingat po kayo palagi at ganoon din po sa inyong buong pamilya. God bless you, Mayor. Thank you so much sa inyo at sa inyong tiwala at suporta. Promise ko naman sa inyo mula noon hanggat ngayon, di ko po kayo bibiguin. Diana Cabubas, good evening po, Mayor Francis Zamora. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamalasakit sa mamamayan, lalo na po sa panahon ng kalamidad. God bless you po and keep safe. Always, of course, si Diana Cabubas, ang ating masigasig na taga-suporta, ang nag-iisang may bahay ni Kapitan Islao Cabubas ng Barangay Corazon de Jesus. Si Kat Reyes po pala ay isang masigasig natin taga-suporta at kawani din ng City Hall. So, Queen Katigbak, isa po kayong mabuting huwaran. Naway dumami ang mga katulad mo. Mahal naming Mayor Francis Zamora, sumainyo ang Panginoon. Amen. Maraming salamat, Queen, sa tiwala at suporta. At alam niyo po, no, ang sarap ng pakiramdam na tayo po'y nakakatulong sa ating mga mamamayan. No? Dahil tayo po'y nabigyan ng ganitong pagkakataon na alam ko naman po ay hindi nararanasan ng maraming tao. So for me, this is honestly a blessing. No? The opportunity to be able to serve the people of San Juan as mayor. At sabi ko naman po, bawat araw na tayo po ay mayor, gagawin ko pong lahat. Dahil alam natin na meron po tayong panahon lamang upang may sakatuparan ang lahat ng pangarap natin para sa San Juan. At tayo po ay nasa year 7 na. Oh, imagine that, year 7 na. Parang kailan lang tayo nagsimula ng 2019. In a few weeks, 2026 na po. So, grabe, no? Sadyang napakabilis po ng panahon at meron po tayong nagpas 2 taon para tapusin ang lahat ng proyekto at programa po natin sa ating makabagong San Juan upang tayo po ay makapag-iwan ng isang makabagong San Juan legacy na mararanasan at papakinabangan ng mga susunod na henerasyon ng San Juaneño. Okay, next please. Jonalyn Hidalgo, napakasipag talaga ng mayor na meron kami dito sa San Juan. Kung pwede nga lang amin ka lang forever, mayor, gagawin namin. Kung may ipagmamalaki man akong leader, ikaw talaga, Mayor Francis Zamora, hindi kami napapagod supportan, kakagaya po ng wala mong kapagurang pagmamahal sa amin. Love you forever, Mayor. Alam niyo, Jonalyn,
Meron kasi tayong term limits sa ilalim ng ating konstitusyon ay, meron po tayong 3 terms na tig-3 taon kada term at, tayo po'y, pinagkatiwalaan ng San Juan sa 3 pagkakataon bilang mayor at ito na nga po, tayo na sa 3rd term na natin at, matatapos na po, in, about 2 years and, 8 months, if I'm correct 'no. Ang bilis kasi ng panahon, paiksi ng paiksi ang ating, paglilingkod dahil, umaandar na nga po ang panahon, ngunit gaya po ng aking sinabi, sa inyo, basta po ang, papalit sa atin ay isang tao na susundan po ang ating makabagong San Juan Framework of Governance. Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa po na sa tingin ko naman ay nagugustuhan po ninyo sapagkat ako naman po ay patuloy ninyong pinagkakatiwalaan, kung, ang papalit po sa atin bilang mayor ay meron ding, kasing, klaseng ugali ko po, kasing klaseng kasipagan, kasing klaseng, pagmamahal at, susundin niya po ang, ating makabagong San Juan Governance Framework na nakapagdulot ng pagbabago sa ating lungsod sa maiksing panahon 'no, ay alam ko may pagpapatuloy niya ang lahat ng ating simulan upang patuloy din po natin itong maranasan. Kasi ito naman po ang napakasimpleng tanong ko po sa inyo. Masaya po ba kayo sa ating makabagong San Juan? Sapagkat kung masaya po kayo at sa tingin po ninyo na napakalaki na po ng pinagbago ng ating lungsod at, nararanasan natin ang mga bagay na hindi natin naranasan noon, ay pagpatuloy po natin. Sapagkat kung tayo po'y babalik sa dati, sayang naman po ang lahat ng pagbabagong ating nakamit. Sayang naman po ang lahat ng ating nararanasan na ngayon na hindi po natin naranasan dati. At kayo naman po nakakaalam niyan sapagkat lahat naman po tayo naranasan ang dati, naranasan ang nakaraan. Gusto ba nating bumalik sa dati o tuloy-tuloy na lang po ba natin ang makabagong San Juan natin? Kayo po ang makakasagot po niyan at kayo naman po ang nakakaalam din kung ano po ang nasa puso at isipan po ninyo. Okay, so kay Faye Gaho, ang laking pagbabago po ang dala niyo, Mayor Francis Zamora, true to the word, ang makabagong San Juan. Ako po, alam niyo ho ba, nung tayo nga po ay tumakbo bilang mayor noong 2019, yan po ang pinaglalaban natin, ang makabagong San Juan. So, 2 very powerful words. No? Maiksi lamang, ngunit grabe po ang naging epekto sa pamilyang San Juanenyo sapagkat ito po ay nagbigay ng pag-asa sa ating mga mamamayan. Yung pinapangarap nating pagbabago po na ating pinangako, yan po yan ang ating makabagong San Juan. Kaya ako'y umasa na lahat po kayo ay masaya sa ating paglilingkod, sa ating pamamahala. At muli, kung gusto niyo pong magpatuloy po ito, dapat yung susunod nating mayor ay ito ang susundin ng governance framework. Ang ating makabagong San Juan governance framework na napatunayan na nating nagdudulot po ng maayos at tapat na paglilingkod sa ating mga mamamayan. Patuloy niyo pong pinagkakatiwalaan at ito po ay nakapag-angat sa antas ng buhay ng bawat San Juanenyo. Okay? Sige po. Naku, hindi ko nabasa yung ibang mga shoutout. Pakiulit lang. Elvira Shera. Nako, si Elvira ay kawani natin dito sa City Hall. No? At talagang maasahan ang mayor namin. Salamat po sa pag-endorse ng medical assistance para sa asawa ko sa PCSO. Agad po naman kaming nasikaso ng PAC. Thank you po. Love you, Mayor Francis Zamora. Sige po, pag-usapan natin ang ating mga national government agencies. No? So, tayo po, sarili natin. No? Tayo po sa sarili na. Ito po, sorry. Ito po, no? Nais kong ipaliwanag po ito sa inyo. Meron po tayong sariling pondo natin. At yan po ay pondo ng ating pamahalang lungsod na ating napapamahagi sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng ating PAC o Public Assistance Center. Hiwalay po dyan, meron po tayong pondo mula sa pamahalang nasyonal sa dalawang paraan. Ang una po ay sa tulong ni Congresswoman Bel Zamora at ang pangalawa sa pagsusumikap po ng inyong lingkod, Mayor Francis Zamora, sa ating kapasidad bilang
Metro Manila Council President, bilang League of Cities of the Philippines National President, at bilang Regional Peace and Order Council Chairman din po nitong nakaraang termino. So ang mga posisyong ito ay nakakatulong po upang tayo ay makagawa ng malalim na relasyon sa ating pamahalang nasyonal, kung kaya't nakikilala po natin ang iba't ibang mga mamamayan at iba't ibang mga kawani ng pamahalang nasyonal na nakakatulong po sa atin dito sa lungsod ng San Juan. At tandaan po natin, ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay isang San Juanenyo. Kung kaya't pag meron tayong mga inilalapit na pangangailangan po ng lungsod ng San Juan, ay napakarami hong tumutulong sa atin. So pagdating sa PCSO, nandiyan po si General Manager Mel Robles, na ating matalik na kaibigan. Kung kaya't pag meron po tayong kailangan na tulong from the PCSO, ay nandiyan po sila handang sumuporta sa atin. At sila po ay mga kasama natin sa Bagong Pilipinas Administration ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung kaya't natatawagan po natin sila kung meron tayong mga pangangailangan dito po sa lungsod ng San Juan. Ganun din po ang iba't ibang mga kalihim o cabinet secretaries ng ating pamahalang nasyonal. Napakaraming departamento po niyan, ngunit lahat po ng ating mga cabinet secretaries ay kaibigan po natin, kasama po natin sa ating Bagong Pilipinas Administration. Ganun din po yung mga heads ng ating mga government hospitals, no? Kaibigan po natin. Kapag sabihin natin kaibigan natin, tayo po yung nag-e-effort din na bumuo ng malalim na samahan sa kanila, dahil ito po ay ginagawa ng inyong lingkod para sa inyo rin po. Para pag meron po tayong kailangan, wala rin sa kanilang mga hospital, ay mas madali po makipag-ugnayan sa kanila kung meron tayong malalim na relasyon at samahan sa kanilang mga pinuno, sa kanilang mga kawani. No? Ito yung sinasabi kong personal touch ni Mayor Francis Zamora. Hindi ko po ito inaasa kung kanino lamang, hindi ko po ito inaasa kung kanino lamang. Personal po tayong mubuo ng relationship with all of these officials, with all of these people in government, because I know when the time comes that our people will need anything from them, ay makakalapit po tayo sa kanila, sapagkat tayo po ay nakabuo ng maayos at malalim na relasyon sa kanila. So ganun din po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa ating pong First Lady Lisa Araneta Marcos, mga cabinet secretaries po natin, mga regional directors po natin. Napakarami pong mga naglilingkod sa pamahalang nasyonal ang ating naging matalik na kaibigan na. At ganoon din po, pag sila naman po may kailangan sa akin o sa atin, ay all out din naman po ang pagtulong natin sa kanila. So yan po ang tinatawag na tulungan. Dahil wala naman makakapagsabi na kaya niya ang lahat ng bagay. So kinakailangan talaga tayo po ay bumuo ng relasyon, ng malalim na samahan sa ating pamahalang nasyonal. At ganoon din kapag sila naman po may kailangan po sa atin, sa aking kapasidad bilang Mayor ng San Juan, o bilang Metro Manila Council President, o bilang League of Cities of the Philippines National President, bilang Regional Peace and Order Council Chairman. Ang dami po nating tungkulin na ginagampanan, ngunit gaya po ng aking paulit-ulit na sinasabi, kinakaya po nating sabay-sabayin yan sapagkat nag-enjoy po ako sa ating ginagawa. Okay, sige po, let's proceed. Bam JB, may pasok po ba sa Wednesday? Okay. So, dali Wednesday. Tuesday pa lang bukas Wait ka Wednesday na tinatanong mo So, kita naman po natin na tumigil na po ang pag-uulan, ngunit meron na nga pong announcement ang Malacanang patungkol sa cancellation ng classes bukas. So, abangan nyo na lang kung ano magiging announcement for Wednesday. But I honestly think that there will be classes on Wednesday already dahil maganda na nga po ang panahon. Okay, so bukas, Tuesday ang walang pasok. Yung sa Wednesday po, I honestly think may pasok na po yan. Okay, next please. Okay, Michael
Ponce, good evening sa aking paboritong mayor. Sobrang busy, halatang tired ka na. Eat dinner na po and rest ka po muna. Ingat always and God bless po. Alam mo, Michael, kung meron kulang sa buhay ko, hulaan niyo kung ano yun. Tulog. Kasi kulang po ang 24 hours a day sa buhay ni Mayor Francis Zamora. No? So, kulang po ang 24 hours in a day sa buhay ni Mayor Francis Zamora sapagkat napakarami po nating tungkulin, napakarami nating ginagampanan na mga bagay na inaasahan tayo ng mga mamamayan. So, ang nababawasan po talaga ay ang ating tulog dahil hindi po kakayanin ang lahat ng ito sa 24 hours lamang. So, ang nangyayari, I have to cut short on sleep to be able to finish everything that I have to do. So pag meron ng pagkakataon, kapag talagang ilang linggo na po tayong buyat, maghanap po ka ng 1, 2 o 3 araw na makabawi. Kahit sabi mong 6 hours, 7 hours, or even 8 hours of sleep. Very rare na po yung 8 hours sa akin. So siguro in 1 year, mga 3 beses lang po yung 8 hours. Ang usual ko po is maybe 4, 5 hours a day. Minsan swerte na yung 6. No? Kaya dapat talaga panatilihin natin malakas ang ating pangangatawan because it is not just mentally and emotionally challenging, it is also physically challenging to be a city mayor, to be the president of the Metro Manila Council, and to be the national president of the League of Cities of the Philippines all together. Diba? Sabay-sabay yan. Ha? So, kailangan talaga matibay ang inyong katawan at grabe ang disiplina para magampanan ang lahat ng tungkulin nito ng sabay-sabay. Okay, so next please. Okay, so that's it for our shout-outs. Next topic po natin, Regnum Christi Medical Mission. Sa tulong po ng aking asawa na si Kerry Zamora ay nakilala po natin ng grupo ng Regnum Christi. Sila po ay mula sa Everest School at sa tulong po nila ay magkakaroon po tayo ng sa medical mission which I've already announced. So please register by November 12. So hanggang Wednesday na lang po yan, November 12, Wednesday at 4 p.m. So iba't ibang klase mga serbisyo po mula sa Regnum Christi. Ito po ay sa tulong ng aking asawa na si Kerry Zamora at ng Caring Kerry Foundation. At ako ay nagpapasalamat kay Kerry sapagkat napakarami ho niyang mga kaibigan na tumutulong sa atin sa lungsod ng San Juan. So through her support, through her network, ang dami nating ganitong klase mga programa. So ito, free consultation and medicine for breast and cervical cancer, cardiovascular care, dental services, ear, nose, and throat check-up, urology and prostate check-up. No? So next please. Meron pa bang next art card? Okay, so yan, yung ibang mga art cards po ay pinost na natin sa ating Facebook page. So please, again, refer to my post about this and please register dahil hanggang November 12 na lang po yan on a first come, first served basis. So ngayon pa lamang tayo nagpapasalamat. Ngayon pa lamang tayo po ay nagpapasalamat sa Regnum Christi sa tulong na inyong ibibigay po sa lungsod ng San Juan. At na-postpone nga muna ang ating Barangay Olympics. Ganoon din po ang ating City Hall Sports Tournament. So pasensya na po kayo dahil sadyang masama pong panahon at kailangan natin mag-postpone muna ng ating mga sports activities. So we will reset very soon. Please wait for my announcement. Okay? So ito po, good news naman. Ang San Juan po ay big winner sa Urban Governance Exemplar Awards ng DILG at proud na naman po kung umakyat sa entablado para tanggapin ang ating mga pagkilala. So ito po, babasahin ko po ang mga pagkilalang ating natanggap. Ayun, pasa-pasa na yung mga plaque. No? Napakarami po niyan. First, no? Muli tayo po ang only certified drug clear city in Metro Manila. No? Yan po ay isang pagkilala na ginawad po sa atin ng Regional Oversight Committee
Next, tayo po ay tumanggap ng Local Legislative Award for exemplary performance ng ating Sangguniang Panlungsod. Of course, headed by Vice Mayor Angelo Coili with our councilors. At next, tayo po ay nabigyan ng pagkilala sa Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children as a top performer. Very good. At next, ang ating Local Council for the Protection of Children, Ideal Functionality. Very good. At tayo rin po ay significant partner in advancing a safe, secure, and drug-free NCR. Dahil tayo nga po ang nag-iisang drug-cleared city sa buong National Capital Region. At tayo rin po ang nauna sa lahat ng lungsod sa Metro Manila kung saan 100% ng barangays ay drug-cleared na. So yan po ang mga achievements natin pagdating po sa peace and order at drug clearing. At hindi pa ho tapos. Tayo po ay nakatanggap din ng compliance awards ating Manila Bay Cleanup. So yan po. Hindi pa ho tayo tapos. Nako, next naman. Habang ako po ay nasa Negros ay ang aking anak na si Rocco Zamora, ang aking masipag na anak na si Rocco Zamora na siyang aking special assistant to the mayor ay dumalo po sa awarding ceremony ng Bureau of Local Government. Sorry po. Siya po, ang aking pong masipag na anak na si Rocco Zamora, na siyang aking special assistant to the mayor, ay dumalo para sa akin sa awarding ceremony po ng BLGF. Ito pong Bureau of Local Government Finance sa ilalim po ng Department of Finance sapagkat nagkaroon po ng awarding ceremony. Ito po, babasahin ko. No? So kasama po niya si Vice Mayor Angelo Coili, si City Treasurer Rosette Lakian at ang ating former assessor na consultant po natin ngayon na si Nilo Magno. So yan po. First, top 2 in total current operating expenditures per capita for fiscal year 2024 amongst all cities in the country. Next, top 5 in local source revenues to total current operating income amongst all cities in the country. Next, top 7 in year-on-year growth in local source revenues from fiscal year 2023 to fiscal year 2024 amongst all highly urbanized cities in the country. At yan nga po ang tatlong pagkilalang ating natanggap mula po sa BLGF, ang Bureau of Local Government Finance. So, thank you very much, Rocco, for receiving the awards on my behalf. And thank you very much to all our hardworking employees of the city government, especially those related sa ating finance committee, sa ating finance department, sapagkat ito po ay patunay na maayos po ang pamamahala ng finances ng lungsod ng San Juan kung kaya tayo nga po ay nabigyan ng ganitong klaseng mga pagkilala. So tayo po ay maswerte sapagkat ang ating mga anak po ay masisipag na tumutulong sa atin. Ang aking anak na si Nicolas Zamora, kanina kasama po natin sa ating pag-ikot sa ating evacuation centers. Nandito po siya ngayon sa ating Facebook Live. Yan, ang poging-pogi kong anak na si Nicolas Zamora. Yan. Nick, lika, say hi. Nick, come on, say hi. Ayan, nahihiya siya. Pero nandito siya ngayon, sinamahan po ako sa City Hall, sa ating pong Facebook Live. So, pero po dyan, ang aking special assistant to the mayor na si Rocco Zamora po ay kumatawan din sa akin sa iba't ibang mga activities nitong nakarang linggo. Ang ating financial assistance payout kasama po ni Congresswoman Bel Zamora at ng ating mga city officials. So ito po ang ating regular payout, ating financial, medical, hospital at burial assistance payout para sa mga San Juaneñong nangangailangan. At ganun din po, no? Si Rocco ay pumunta sa ating senior citizens birthday payout kung saan ang ating mga senior citizens na 70 years old ay nakatanggap po ng 3,000 pesos. Ang mga 80 years old naman po ay nakatanggap ng 5,000 pesos. At ang mga 90 years old po ay nakatanggap ng 8,000 pesos. At kung kayo po ay 90 years old na, every year after that, tatanggap po kayo ng 2,000 pesos. At yan po ay sa bisa ng ating mga ordinansa
na ipinasa dito po sa lungsod ng San Juan. So thank you very much, Rocco. Napakasipag mo, napakabait mo, at very consistent ka. No? When I say very consistent, yung tuloy-tuloy, hindi yung minsan lang nagpakita at biglang hindi mo na makikita ulit. No? So si Rocco po ay consistently tumutulong po sa atin. If you notice, around 3 to 4 times a week, meron po siyang activities in San Juan, which he does on my behalf because he is my special assistant at nagagampanan po niya ang mga tungkulin nito. At alam niyo, no, malaking bagay po talaga na habang bata pa ang ating mga mamamayan, no, sila po ay gumagawa na ng maganda para sa ating bayan, para sa ating lungsod, sapagkat alam niyo po, no, ako, if I may share, nagsimula po ako at a very young age. No? At 6 years old pa lamang, ako'y sinasama na ng aking ama na si Congressman Noni Zamora. Kaya mulat po ako sa mga katotohanan sa buhay, kumbaga, di ba? Ang lahat ng ito ay nakita ko na sa murang edad nung ako'y sinasama na ng aking ama as early as 1984. Just imagine that, 1984. Ako po ay 6 years old pa lamang noon. Sumasama na po ako sa aking ama. So as early as 1984, 6 years old pa lamang ako noon, sumasama na po ako sa aking ama na si Congressman Noni Zamora. So at a very young age, nakilala ko na po ang ating mga mamamayan, ating mga barangay officials. Nakita ko po kung paano minahal at tinulungan ni Congressman Noni Zamora ang mga San Juaneño. So yun naman po ang gusto kong maranasan din at maipasa sa aking mga anak, sapagkat ganoon din, no? Bagamat sila po ay bata pa, sila po ay nakakatulong sa ating mga mamamayan. Sumasama po sila sa akin at sila po ay nakakaranas ng maayos sa pagtanggap mula po sa inyo. Nainit po ninyo silang tinatanggap kapag sila po ay umiikot. Kasama ko man sila o hindi, tuwing sila po ay umiikot sa ating lungsod, ay napakainit po ng inyong pagtanggap. Kaya maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa aking mga anak, si Amanda, si Rocco, si Nicholas, si Noah, pati po sa aking asawa na si Kerry, sa aking ama na si Congressman Noni Zamora, sa aking ina na si Rose Zamora, sa aking kapatid na si Congresswoman Bel Zamora, sa buong Zamora family. Maraming salamat po sa inyo pong napakainit na pagtanggap po sa amin at asahan po ninyo ito. Nandito lang po kami para sa inyo. Mahal na mahal po namin ang San Juan. Ako po, buong buhay ko, dito po ako lumaki. Nandito ako pinanganak, dito po ako lumaki. All my life, since December 5, 1977, up to this day. Kung kaya't asahan niyo po na kahit hindi na po ako mayor by June 30, 2028, I will still be here for each and every San Juaneño. Because I love our city, I love our people. At itong pagkakataong binigay niyo po sa akin bilang mayor ng San Juan, ay hindi ko po makakalimutan. At gagawin ko po ang lahat upang matapos po ang ating 9 na taon ng maayos. At sisiguraduhin po natin may sa katuparan natin ang lahat ng proyekto at programang ating sinabing gagawin nung tayo po yung nagsimula noong 2019. Okay, Nene Igaras, manang-mana po si Mayor Francis Zamora ang mga anak mo. Ako, thank you very much. Pero mas pogi sila sa akin. Pero pagdating siyempre sa pagmamahal sa ating lungsod, yan naman po ay bagay na likas po sa kanila. Bakit? Dahil gaya po ng ginawa ng aking ama sa akin nung bata po ko, yun din po ang ginawa ko sa kanila. Sa murang edad, sinasama ko na po sila upang makita nila ang realidad. Makita nila na mayroong mga taong pwede nating tulungan. At tayo po ay nabiyayaan po ng ganitong klaseng pagkakataon. At sabi ko nga sa kanila, tayo po ay pinagkakatiwalaan ng lungsod ng San Juan. Wag na wag natin sasayangin ang tiwalang binibigay sa atin, sapagkat ito po ay tiwalang pinaparamdam sa atin sa pamamagitan po ng sunod-sunod na pagboto sa inyong lingkod, sa aking ama, sa aking kapatid. So yan po ang inyong paraan na magpakita ng tiwala sa amin
at hindi po namin yan sasayangin at hindi po kami gagawa ng mga bagay na makakasira sa atin bilang isang lungsod at makakasira sa amin bilang mga lingkod publiko dahil nakita na po natin ang ibang mga naglingkod din na minsan kung ano-ano pong ginagawa na nakakasira sa ating lungsod. Nakakahiya, 'di ba? Nakakahiya sapagkat nadadamay ang pangalan ng ating lungsod. So, yan po ang aking parating pinapaalala sa aking mga anak na wag gagawa ng anumang bagay na makakasira sa ating lungsod, sa ating pamilya, at sa ating pangalan. Yes, next please. Ayan. So, ganun pa ho ba? Okay. So, upcoming events. Ayan, Jomel Ledesma, good evening po, Mayor. May work po ba ang mga government employee bukas? Sir, yes po. Meron po tayong pasok na bukas. Ang announcement po ng Malacanang ng cancellation ng work in government ay hanggang ngayong araw lang po. Ngunit yung mga frontliners po natin, tuloy-tuloy lang po ang pasok today, lalong-lalo na yung mga involved po sa emergency disaster response. No? So, may pasok po bukas. See you all tomorrow here in City Hall. Okay, so upcoming events, tayo po ay magsasagawa ng ating finalization of the Executive Legislative Agenda Formulation. So ito po ay ang tinatawag na ELA. Ito po ay napakahalaga sapagkat ito po yung ating Executive Legislative Agenda. Ano pong ibig sabihin ito? Ano man ang gusto nating gawin po sa lungsod ng San Juan through the executive branch o yung ating city government executive branch nga po, yan po ang inyong mayor, kinakailangan po ng mga batas na tinatawag natin mga ordinance at resolution mula naman po sa ating legislative branch at yun naman po sina Vice Mayor Angelo at ang ating mga konsehal. So kinakailangan natin ng ELA, ang Executive Legislative Agenda, upang may sakatuparan natin ang ating mga proyekto at programa para sa lungsod ng San Juan. So we will be finalizing this within the week. Ganun din po ang ating capacity development agenda formulation for 2026 to 2028. So kanina nga po, pinag-uusapan natin ang upcoming events. So ulitin ko lang po sapagkat ito po ay mahalagang maintindihan po natin. So tayo po ay magsasagawa ng ating finalization of the Executive Legislative Agenda. So we will formulate our ELA at ito po ay mahalaga sapagkat meron po tayong tinatawag na Executive Branch of Government. Yan po ang nag-execute ng mga proyekto at programa at yan po ay tungkulin ng inyong Mayor Francis Zamora. Ngunit meron din po tayong legislative branch o yung gumagawa ng mga batas no, sa pamamagitan ng mga ordinansa at resolusyon. At yun naman po ay tungkulin ni na Vice Mayor Angelo Coelho at ng ating mga konsehal. So we have to finalize the ELA o yung Executive Legislative Agenda sapagkat ito po ang ating roadmap para po sa ating mga proyekto at programa na gustong isagawa na hindi po natin pwedeng gawin kung wala pong kaakibat na mga batas. So yan po ang kahalagahan na meron tayong Vice Mayor at mga konsehal na sumusuporta po sa atin. At tayo po ay magpo-formulate din po ng ating capacity development agenda. So ito po ay dalawang napakahalagang dapat natin gawin. So we will be doing this from Wednesday to Friday. This will be in Batangas with our city officials, no? With our department heads, with our barangay captains. So ito po ay ating gagawin from Wednesday to Friday. And tayo po ay pupunta sa Batangas para po rito. At bago po tayo tumungo sa Batangas ay tayo po ay mag-attend nga ng paglulunsad ng ating massive dredging at clean up ng ating Metro Manila waterways with President Ferdinand R. Marcos Jr. So yun po ay gagawin natin sa Wednesday ng umaga. At dahil tayo po ay nasa Batangas na, ay tayo po ay nakipag-ugnayan kay Governor Vilma Santos Recto ng lalawigan ng Batangas at tayo po ay pipirma ng isang sisterhood agreement kasama sila. So sa loob po ng ilang araw ay ganap na magiging magkapatid ang lalawigan ng Batangas at ang lungsod ng San Juan at meron din pong iba't ibang mga lungsod sa lalawigan ng Batangas na magiging kapirmahan din po natin.
At ito po ay paraan upang mas dumami pa ang ating mga kapatid kung saan tayo po'y matututo sa kanilang mga best practices, sa mga bagay na nagagawa nila sa kanilang mga lalawigan, mga lungsod, mga bayan na maaari nating matutunan. At gano'n din ay maaari rin ho tayong magbahagi ng konting kaalaman natin sa lungsod ng San Juan sa kanila. At pagdating po sa tulungan, alam po ninyo 'no, tuwing merong mga kalamidad halimbawa, nagtutulungan ang mga sister cities, sister provinces at sister towns 'no, dahil nga po tayo ay magkakapatid, tayo po ay nagtutulungan. Gaya ng ating mga kapatid, tinutulungan po natin sila lalong-lalo na sa panahon na talagang kailangan po nila ng mga tutulong po sa kanila. So yan po ang magiging schedule natin for Wednesday to Friday. At yan po ay in relation to our executive legislative agenda at sasabayan na rin po natin ang ating sisterhood agreements with the province of Batangas and the cities of Batangas. Okay, so next please. Okay, it's me again. At ito po ang ating panglimang pagkakataon na magsimula at naputol lang po tayo ng ilang beses kanina. Medyo may problema po ang ating connection ngayon. Hindi na po ito Facebook Live. Ito po ay isang recorded video na para siguradong hindi maputol. Ngunit sa aking pagbabalik ay kasama ko na po ang aking anak na si Nicolas Zamora na alam ko naman po ay kinagigiliwan ng napakarami dito po sa ating lungsod at siya po ay parati nating kasama sa ating pag-ikot, lalong-lalo na kapag panahon po ng kampanya ay masipag na sumasama sa ating Team Makabagong San Juan at sa kanyang ama, siyempre si Mayor Francis Zamora. So ito po, kasama natin ngayon si Nicolas at kami po ay bumabati sa inyo lahat at magpapaalam na po. Hindi na siguro ito mapuputol dahil recorded na po siya. Ganun pa man, nais ko lang formal na magpaalam sa inyo sa pagtatapos ng Facebook Live na ito na currently being recorded just to make sure na hindi maputol. At magkita-kita po tayo sa susunod nating Facebook Live po next Monday at muli magkita rin po tayo sa ating mga activities for the week. At asahan po ninyo na nandito lang po ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora, at Nicolas Zamora, at Rocco Zamora, at Noah Zamora, at Kerry Zamora, at Bel Zamora, at Ronnie Zamora para po sa lungsod ng San Juan. Maraming salamat po. Mahal po namin kayo lahat.